Matagal nang nangingibabaw sa mga karagatan ng mundo ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Kakaunti ang tututol na ito pa rin ang may pinakamalakas na kakayahang magpalawak ng puwersang pandagat sa malalayong karagatan sa buong mundo. Ang kakayahan nitong magpadala ng malalaking strike group sa gitnang silangan, Caribbean at Indo-Pasipiko nang sabay ay malinaw na nagpapakita ng lakas. Pero maging tapat tayo. Sa mga nakaraang taon, hindi laging naging ayon sa inaasahan ang mga makabagong proyekto nito sa paggawa ng barko. Particular, ang Littoral Combat Ship, LCS, Constellation-class frigate at Zumwalt-class destroyer ay ipinakilala bilang mga next generation na sistema noong unang idinisenyo ang mga ito. Ngunit ang mga kilalang programang ito ay nauwi sa pagkansela at kakaunti lamang sa mga planong bilang ng mga barko ang naitayo. Gayunpaman, hindi lahat ay nauwi sa wala, lalo na para sa stealthy at high-tech na Zumwalt-class destroyer. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng Navy ay nagkaroon ng bagong gamit at posibleng maging pinakamapanganib na barkong pandigma sa US fleet bilang tagadala ng hypersonic missiles. Narito kung paano binibigyan ng bagong missiles ng panibagong gamit ang Zumwalt class at dinadagdagan ng hypersonic missiles ang arsenal ng Navy. Makabago at napapanahon ang hakbang na ito. Siya ang kailangan. Tulad ng isinulat ng batikang analyst at dating congressional staffer na si Brandon J. Weichert, kamakailan lang, ang kabiguan ng Zumwalt-class destroyer ay maaaring ilarawan sa dalawang salita. Ganap na sakuna. Siyempre, hindi dapat ganun ang mangyari. Ang Zumwalt-class, na ipinangalan kay Admiral Elmo Zumwalt, ang pinuno ng mga operasyong pandagat mula 1,970 hanggang 1,970 at 4 ay inaasahang tutugon ng matindi sa mga lumalabas na banta sa hinaharap. Taong 1,971 yon. Biglang natapos ang Cold War matapos bumagsak ang Soviet Union at muling sinuri ng Navy ang kanilang mga prioridad. Imbes makipagsagupaan sa kapantay na superpower, mas malamang nahaharapin ng Navy ang mga kalat-kalat na regional at baybaying banta sa halip na mga banta sa bukas na karagatan. Kaya, ang focus ay mula sa blue water anti-submarine warfare patungo sa power projection sa mga baybayin at malapit sa pampang. Ang Arleigh Burke-class destroyer ay tagapagtanggol ng fleet na iniangkop para sa kaligtasan sa karagatan laban sa mga kapantay na kalaban at patuloy itong nagtatagumpay. Pero para labanan ang bagong uri ng mga bantang pantabing dagat, kailangan ng Navy ng platapormang kayang maghatid ng maraming tumpak na putok laban sa mga target sa lupa at asimetrikong banta tulad ng fast attack craft, mina at may ikling abot na anti-ship missile. Ang original na konsepto ay tinawag na DD-21 Land Attack Destroyer na naging DDX program nung unang bahagi ng dekada 2000. Mula sa DDX, nabuo ang Zumwalt-class destroyer, isang multi-mission na plataporma na katuon sa ang stealth, automation at high-energy power system. Noong Pebrero 2008, inaprubahan ang paunang kontrata na nagkakahalaga ng $1.4 bilyong para simula ng paggawa ng pangunahing barko, ang USS Zumwalt, na kilala rin bilang DDG-1000. Ang orihinal na plano ay gumawa ng kabuuang 32 barko. 2 pa ang kalaunan ay itinayo. Ang USS Michael Monsoor o DDG-1000 at isa at ang USS Lyndon B. Johnson o DDG-1002. Ngunit ang tatlo ay pumasok lang sa serbisyo mahigit isang dekada matapos itigil ng Navy ang natitirang 29. Kapag tinitingnan mo ang barko ngayon at binabasa ang mga tampok nito, mahirap maintindihan kung bakit. Sa maraming paraan, revolusyonaryo pa rin ito. Isa sa pangunahing kailangan ay mababang radar cross-section o RCS. Kung sasalagin mo ang samut-saring asimetrikong banta mula sa dagat, himpapawid at lupa habang tinatamaan ang mga target sa lupa, kailangan mong manatiling invisible ng matagal. Nakakamit ito ng Zumwalt class. Kahit mas malaki pa ito kaysa sa ibang destroyer or cruiser ng Navy, may haba itong 600 at 10 talampakan lapad na 80 tuldok pito, talampakan draft na 27 tuldok 6 talampakan.
at may displacement na humigit kumulang 15,600 at 56 na tonelada. Kung ikukumpara, ang Ticonderoga class cruiser ay may haba na 567 talampakan lapad na 55 talampakan draft na 34 na talampakan at displacement na humigit kumulang 9,600 tonelada. Ang kasalukuyang modelo ng Arleigh Burke class destroyer, ang Fly 3 ay may haba na 575 talampakan lapad na 66 talampakan draft na 31 talampakan at bahagyang mas malaking displacement na 9,700 tonelada. Gaya ng nakikita mo, kahit na mas mahaba at mas malapad ito, sa karaniwang operasyon, mas mababaw ang draft ng Zumwalt kumpara sa Ticonderoga at Arleigh Burke. Sinadya talaga yon ayon sa disenyo at bagay sa misyon nito. May kakaibang ballast system ang Zumwalt na laging ina-adjust ang draft habang nauubos ang gasolina. Kaya nananatili ang katatagan para sa natatanging hull design nitong tumble home. Ang signature na yon ay lumiit pa, kasing laki na lang ng maliit na bangkang pang-isda dahil sa kakaibang hull ng barko. Ang Zumwalt class ay may wave-piercing tumble home hull, kung saan ang mga gilid ay nakahilig papaloob sa ibabaw ng waterline. Ang configuration na ito ay nagtutulak ng radar waves palayo sa pinagmulan, kaya mas mababa ang RCS ng barko kumpara sa karaniwang hull na may patayo o palabas na gilid. Mukha rin itong makabago. Nakatuon ito sa isang napakamakabagong banta, pero sa totoo lang, hindi naman ito ganun kabagong konsepto. Ang ganitong disenyo ay medyo karaniwan sa mga barkong pandigma hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo at halos nawala na sa paggawa ng mga pangunahing barkong pandigma pagkatapos ng unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang inverted bow ay tumutulong sa barko na humiwa sa alon kaysa sumakay dito. Pero iniwan ito dahil sa issue sa katatagan. Dahil dito, naging kontrobersyal sa mga opisyal ng hukbong dagat ang pagpili ng wave-piercing tumble home hull para sa Zumwalt class. Sinabi nila na kung tamaan ng alon ang barko mula likod habang pababa ito, maaring mawala ang stability nito at tumaob kapag umaangat ang hulihan. Nawala ang mga pangamba noong 2019 nang ipadalang barko sa Alaska. Tinawag ni Kapitan Andrew Carlson ang kanyang executive officer mula sa kabina para ipaalam ang Sea State 6 na alon na 13 hanggang 20 talampakan ang taas. Nagulat ang executive officer. Akala niya Sea State 3 lang sila, ibig sabihin taas ng alon ay 1.6 hanggang 4.1 talampakan. Kahanga-hanga yon, lalo na kung iisipin ang lakas ng paghiwa ng barko sa malalaking alon noon. Ngayon, nakakagawa ito ng kabuwang 104,600 horsepower na nagbibigay ng pinakamataas na bilis na 30 knots. Malakas ito para sa surface combatant at mas mataas kaysa sa karamihan ng destroyer ngayon. Hindi lang katatagan at bilis ang hatid ng hull design, pinapahusay din nito ang stealth. Kasama dito ang deckhouse na nakapalibot sa sensor, radar at command area. Gumamit sila ng mga panel at bigangyari sa carbon fiber reinforced vinyl ester para lumiit ang bigat at radar signature. Ang mga estrukturang ito na 900 tonelada, 155 talampakan ang haba at mahigit 50 talampakan ang taas, ang pinakamalalaking all-composite maritime assemblies na nagawa. May aktibo at pasibong sensor sa loob at labas ng deckhouse para sa multi-mission operations, kasama ang pagtukoy ng banta mula sa impapawid, dagat at ilalim ng dagat. Ang sensor stack ay konektado sa Total Ship Computing Environment, isang distributed open architecture combat management system ng Raytheon. Pinag-iisa nito ang radar, sonar, electronic warfare at armas para sa real-time na decision at otomatikong tugon. Kasing advanced ng itsura ang mga Zumwalt. Ang problema, ang pagbubuo ng lahat ng teknolohiya at inobasyon sa isang barko ay nagdudulot ng mas mataas na gastos kaysa inaasahan. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kaya itinigil ng Navy ito. Ang dating target na presyo ng 32 barko
ay nasa 1.4 bilyong dolyar bawat isa. Mabilis tumaas ang gastos, kaya nagresulta sa isang non-McCurdy Amendment breach noong Hunyo 2010 nang lumampas ng mahigit 15% sa orihinal na baseline ang halaga ng bawat unit. Kahit na tinanggal ang ilang mga tampok at binawasan ang bilang ng mga bibilhin, patuloy pa rin sa pagtaas ang mga gastos. Halimbawa, ang General Dynamics gumawa ng Zumwalt class ay gumastos ng 40 milyong dolyar para sa espesyal na pasilidad sa paggawa nito. Umabot sa 22 tuldok, 5 bilyong dolyar ang kabuuang gastos para sa 3 barko pagsapit ng Abril 2016. Katumbas ito ng 7 tuldok, 5 bilyong dolyar bawat barko, kasama ang gastos sa pananaliksik at pag-ulad na dapat sana'y hahatiin sa 32 barko, hindi lang 3. Kung ikukumpara, ang Arleigh Burke Flight 3 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.2 hanggang 2.5 bilyong dolyar kada barko, mas mababa sa isang katlo ng halaga ng Zumwalt. Ang Block 5 o 6 Virginia-class nuclear attack submarine ay nagkakahalaga ng 4 tuldok, 3 hanggang 4 tuldok 8 bilyon bawat isa. Kasing halaga ito ng mga aircraft carrier na Nimitz-class ng US. Pero mas mura ng halos isang katlo kumpara sa Zumwalt class. Kaya, mas gusto mo ba ng isang nuclear submarine na may kasamang makabagong Arleigh Burke bilang dagdag o isang experimental na Zumwalt? Kung sinabi mong nuclear sub, kaisa mo ang Navy at Kongreso, lalo na mula nang halos di na magamit ang pangunahing kanyon ng Zumwalt. Ang Advanced Gun System ng klase ng Zumwalt o AGS ay binubuo ng 200 at 55 mm 62 caliber na naval guns. Ang problema ay dinisenyo ito eksklusibo para sa Long Range Land Attack Projectile o LRAP, isang precision-guided munition na nilalayong gamitin para sa malayuang pambubumba sa dalampasigan sa layong 83 nautical miles. Ang barko ay kayang magdala ng 335 na bala bawat baril o 600 at 70 na bala. Ngunit sa karagdagang storage compartment para sa 320 na bala, maaari itong magdala ng kabuuang 900 at 70 na bala. Mukhang maganda, pero hindi kung ang bawat bala ay nagkakahalaga ng 800,000 hanggang 1 milyong dolyar na siya na naging taas ng presyo bawat piraso. Kinansela ang pag-develop ng mga bala dahil sa sobrang taas ng gastos. Lumala ang sitwasyon dahil hindi tugma sa karaniwang 100 at 55 mm na bala ang espesyal na slow twist rifling at autoloader ng baril. Dahil walang alternatibong bala, naglalayag ang mga destroyer na halos wala ang kanilang pangunahing sandatang pang-opensa. Pero hindi naman ibig sabihin na wala silang armas. Ang Zumwalt ay may dala ring Mk-57 Peripheral Vertical Launching System o PVLS. Ang sistema ay may mga pad ng VLS cells, 80 lahat, na nakalagay sa paligid ng labas ng barko na may manipis na panlabas na shell na bakal at makapal na panloob na shell. Ang disenyo ay nagtutulak ng puwersa ng pagsabog palabas sa halip na papasok sa barko at binabawasan ang pagkawala ng missile capacity sa mismong apektadong pad lang. Dinisenyo ito para maglaman ng Tomahawk Land Attack Missiles, SM-2MR, para lokal na depensa sa himpapawid, Evolved Sea Sparrow Missiles laban sa banta sa himpapawid at dagat, at vertical launch, anti-submarine rockets para labanan ang banta ng submarino. 2 Mk-46 30mm gun systems ang nagbibigay ng malapitang depensa laban sa maliliit na banta sa ibabaw ng dagat. Pero sa barkong pandigma, anong silbi ng matibay na depensa kung walang opensa? Kung gusto mo ng araw-araw na balita at malalim na pagsusuri sa mahahalagang kaganapan sa militar at geopolitika, mag-subscribe sa channel. Sa The Military Show, mapapanood mo ang pinakadetalyado at makabuluhang military content sa YouTube. Ngayon, may solusyon ng Navy sa problema sa opensiba at wala nang hindi gumaganang AGS installations. Sa kanilang lugar, may 4 na advanced payload module tubes. Bawat 87 pulgadang tubo kayang maglaman ng 3 missile
na hindi basta-basta. Ang mga barko ng Zumwalt class ay nire-refit para magamit ang Conventional Prompt Strike o CPS system, isang hypersonic boost glide weapon na kayang bumiyahe ng higit sa 1,700 milya. Bagong uri ito ng non-nuclear, napakabilis na strike capability na kayang lagpasan ang modernong depensa at agad tumugon sa bagong banta. Ang CPS ay kabilang sa bagong hypersonic missile family na gawa ng Lockheed Martin. CPS para sa Navy, ang Long Range Hypersonic Weapon o LRHW para sa Army, at ang Air Launched Rapid Response Weapon o ARRW, isang air-to-ground missile para sa Air Force. Pareho ng hypersonic glide body ang Navy CPS at Army LRHW. Kaya mas mababa ang gastos, mas mabilis ang development, at mas simple ang mga upgrade. Pinagsasasama ng CPS ang rocket boost phase at paggamit ng aerodynamic forces sa glide phase. Ang disenyo na ito ay nagbibigay daan para sa mas mabilis, mas malayong abot, at kayang magmaniobrang mga strike na may mas mataas na tsansa ng kaligtasan laban sa depensa ng kalaban. Noong Mayo 2025, iniulat ng hukbong dagat ang matagumpay na end-to-end ground-based flight test sa Cape Canaveral Space Force Station gamit ang cold gas launch approach. Sa madaling salita, umaapoy ang rocket motor pagkalabas ng misil sa silo. Mahalagang tagumpay yon ayon kay Vice Almirante Johnny R. Wolf Jr. Ang cold gas approach ay nagpapapahintulot sa hukbong dagat na ilabas ang misil mula sa plataporma at maabot ang ligtas na layo sa ibabaw ng barko bago sindihan ang unang yugto. Ang Zumwalt class ay magkakaroon na ng 12. Malaking pagbabago ito. Ginagawang pangunahing stealthy long-range strike platform ang Zumwalt class mula sa dating di-epektibong coastal support ship na mas mahalaga para sa posibleng labanan sa Pacific Theater. Kaya nung hypersonic na sandata, magmaniobra sa bilis na lampas 1 milya kada segundo. Kaya mas mahirap matukoy at salagin kaysa tradisyonal na ballistic o cruise missile. Ibig sabihin, kaya nang umatake ng mga commander hanggang 1,700 milya lampas ng husto sa abot ng depensa sa himpapawid ng kalaban. Bakit ito mahalaga? Ayon kay Jerry Hendricks, retiradong Navy Captain at dating Pentagon staff na ngayon ay Senior Fellow sa Sagamore Institute, kaya ng mga barkong ito ang tumpak na pag-atake mula sa labas ng abot ng putukan ng fleet. Mas maganda pa dahil sa mababang RCS nila, mas kampante silang kumilos sa mga rehiyon na gumagamit ng area denial strategies ang kalaban na pwedeng magtaboy sa ibang plataporma. Mababawasan ng malaki ang oras ng pagtugon ng kalaban dahil ang Tomahawk missile ay umaabot ng halos 1 oras bago tumama sa target na 500 milya ang layo. Ang CPS ay makakatama sa target sa 10 minuto at kayang maglakbay mula Guam hanggang kipot ng Taiwan sa 30 minuto. Hindi pa malinaw ang lakas ng epekto nito pagdating. Alam na ang sistema ay gumagamit ng warhead na katulad ng sa Dart Eagle ground-based hypersonic missile system, ang Common Hypersonic Glide Body o CHGB. Iniulat na ang warhead ng Dart Eagle ay mas magaan sa labing, 3.6 kilo. Samantalang maraming Ukrainian FPV drones na $500 ang may mas malaking karga pa. Ang pangunahing pinsala rito ay dulot ng kinetic impact ng hypersonic na sasakyan. Sabi ng militar, ang missile ay gawa para sirain ang lugar na laki ng paradahan. Kaya ang bigat ng warhead ay nagpapakita na ito ay isang pampasabog na idinisenyo para ikalat ang mga tumatamang elemento upang tumama ang mga ito sa mga target sa loob ng isang takdang lugar. Maaring gawing mga forward base ang mga barkong Zumwalt para sa hypersonic missiles sa mga sentro tulad ng Hawaii, kasama posibleng mga submarino na may ganitong kakayahan. Ang susunod na magdadala ng CPS rounds ay ang Block 5 Virginia-class submarines, kung saan ang imbakan ng mga missile ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagdagdag ng 4 na karagdagang missile silos sa Virginia payload module. Kasabay ng bagong mission profile, may isa pang mahalagang upgrade, pagbabago para sa fuel endurance at range. Dahil sa pag-angat ng Sina at sa lalo pang lumalakas
na People's Liberation Army, muling ginamit ang tatlong Zumwalt-class destroyers para maglunsad ng hypersonics sa mahahalagang target. Ang pagpapalawak ng operational range ng Zumwalt at kakayahan nitong magtagal sa teatro ng operasyon ay lalo pang nagpapahusay sa misyong ito. Kinonvert ng mga pagbabagong ito ang saltwater ballast tanks ng barko para sa mas malaking kapasidad ng fuel oil. May mga pagbabago ring gagawin para madagdagan ang fuel na matatanggap ng Zumwalt class sa replenishment ayon sa pinalaking imbakan. Ibig sabihin, mas matagal mananatili sa dagat. Ang unang hypersonic strike platforms ng Navy, mahalaga ito para sa deterrence mission laban sa mga kalaban sa Indo-Pacific. Madaling makita kung bakit nagpasya ang Navy na buhayin muli ang Zumwalt gamit ang hypersonics at tukuyin ang papel nito sa bagong estratehiya ng US, lalo na sa Indo-Pacific. Pero sapat na ba talaga ang 12 hypersonic missiles para magdulot ng ganitong kasabikan? O baka naman mauuwi lang ito sa mas marami pang bilyong dolyar na masasayang dahil sa sunk cost fallacy? Well, kailangan nating maghintay at tingnan. Sa kabutihang palad, hindi na tayo maghihintay ng matagal para sa paunang pagsusuri. Ang USS Zumwalt ay muling ilalagay umano sa serbisyo sa bandang huli ng taong 2026. Matapos ang 3 taon sa dry dock, nakita ito ngayong taon na umaalis para sa sea trials. Ang iba pang mga Zumwalt-class destroyer ay i-upgrade rin sa kaparehong antas pagdating ng panahon. Nagsimumula na ang modernisasyon ng ikatlong Zumwalt-class na barko, ang USS Lyndon B. Johnson. Natapos na ang pagbaklas ng forward artillery mount at iba pang gawain para alisin ang sobrang kagamitan. At nakatagdang bumalik sa serbisyo ang barko bago pumasok sa dry dock ang pangalawang barko sa klase, ang USS Michael Monsoor sa 2027 para sa nakatagdang maintenance. Malapit na nating makita ang epekto ng hypersonic sa dagat, hindi lang sa Tiora. Makikikita rin natin kung naayos na sa dry dock ang isa pang malaking depekto ng Zumwalt class. Paulit-ulit ang mga issues sa pagiging maaasahan na inaasahan na rin dahil sa pagsama ng mga teknolohiyang hindi pa nasusubukan. Ang Integrated Electric Propulsion System at malawakang automasyon ay nagdulot ng madalas na pagkasira ng kagamitan. Nung sea trials noong Disyembre 2017, nagkaproblema ang USS Monsoor sa propulsion nang mapasukan ng tubig dagat ang electrical parts, kaya napaikli ang pagsubok at naantala ang paghahatid nito. Sa isa pang kilalang halimbawa, nagkaroon ng aberya sa propulsion habang dumadaan sa Panama Canal noong 2016. Ipinakita ng insidente ang kahinaan sa electrical distribution at composite materials na may kaugnayan sa stealth na nagdulot ng mataas na maintenance at nabawasang kahandaan nito para sa operasyon. Lalong lumala ang mga problema dahil umasa sa mga bagong sistemang kulang sa pagsubok sa dagat. Walang duda, magkakaroon pa ng dagdag na problema sa simula ng pag-install ng CPS system na kasalukuyang dinedevelop at siguradong madadagdagan pa ng bilyon-bilyon ang dati ng napakalaking gastos. Hindi magiging mura ang CPS. Kaya naman, habang marami ang natuwa sa bagong papel ni Zumwalt, marami rin ang nagtatanong kung sulit ba talaga ang pagtatangkang bigyan ng bagong gamit si Zumwalt sa laki ng gastos at resources na kailangan. Kahit maging maayos ang lahat at maging pinakamapanganib na barko ng US Navy ang bagong Zumwalt, 3 lang sila at yun na ang bilang nila magpakailanman. Gaano kalaki ang epekto ng 3 barko sa buong puwersa kumpara sa mas malalaking Arleigh Burke-class destroyers ng Navy at mga planong barkong pandigma sa hinaharap? Ayon sa ilang pagtataya, kung mananatili ang gastos para sa hypersonic upgrade, isang malaking kung base sa kasaysayan ng Zumwalt, maaaring magdagdag ang CPS integration ng mga 400 at $52 milyong kada Zumwalt class na barko. Gawin na lang nating $1.5 bilyong para sa 3. Mas mabuti, sigurong gamitin na lang ang pera sa iba. Parami na ang eksperto na naniniwalang tapos na ang panahon ng malalaking multi-bilyong dolyar na barko gaya ng Carrier at Destroyer. Sa bagong panahon ay mangingibabaw ang mga barkong pandagat na walang tripulante. Pinalis ng Ukraine ang Black Sea Fleet ng Russia mula sa kanlurang bahagi ng Black Sea gamit ang mga panghimpapawid at pandagat na drone. Samantala, kinailangang harapin ng US ang mga drone
at anti-ship missile ng Iran at Houthi, habang nagpapatuloy ang operasyon nila sa Persian Gulf, Gulf of Aden at Red Sea. Sa 1.5 bilyong dolyar kaya ng Navy bumili ng mga 5 missile-armed large unmanned surface vessels o LUSVs o kaya ng mga 25 medium multi-role surface drones o 12 long-range autonomous submarines. Ang hybrid fleet approach ay nag-aalok ng mas maraming bilang, mas malawak na pagmamanman at mas mababang panganib sa buhay ng tao kaysa sa iisang mamahaling platapormang may tripulante. Pero maaapektuhan nito ang nakakatakot na kakayahan ng isang Zumwalt na may hypersonic capability na umatake mula sa napakalayong distansya. Iyon ay kung sa pagkakataong ito ay tuluyang gagana ito, gaya ng inaasahan ng Navy. Siyempre, susubaybayan namin ng mabuti ang mga kaganapan, kaya mag-subscribe ka sa channel para manatiling updated. Panurin mo ang video na ito at ikaw na ang magdesisyon kung laos na ba ang aircraft carrier o hindi.